Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Isa pong isyu ang tatalakayin natin ngayon. May kaugnayan po dito sa proposed charter change. Ito naman po ay minsan na nating nabanggit dito sa ating naunang vlog. Sapagkat may nabasa po tayong news item sa social media na di umano isang commissioner ng civil service ang sinasabi na dapat daw babaan ang mandatory retirement age sa pamahalaan. At ito po ay sabi nga natin, nabanggit na rin natin ito sa mga nauna nating vlog. Sa ngayon po, alam po natin na ang retirement age compulsory sa government service ay 65. At sa judiciary naman, sa mga judges, justices, 70. Ito po ang mandatory age retirement. Sa makatuwid po, lagay natin sa ordinary employee. Kung ikaw ay pumasok sa gobyerno in the government service at age 18, which is the working age, 65 minus 18, so something about 42 years in service, assuming from age 18 to 65, nasa gobyerno ka. Ano po ang disadvantages? Of course, pag dito po sa advantages, well, good enough. Secured ka, you have that security of tenure. At the age of 65, kung na-promote ka, you will have a good retirement pay. Kasama yung mga accrued leave, mga ganito, marami po. Alam natin, marami yung pribilehiyo. Pero ano po ang disadvantages sa ganitong sistema na ang isang tao nanunungkulan ng 42 or 42 years or 43 years, assuming in the government. Una po, dahil sa haba ng kanyang panunungkulan, diyan na po siya tumanda, marami po ang mga kabataan na gustong pumasok sa government service, ngunit nawawalan po ng opportunity. Kung halimbawa po, sa isang tao, kung sasabihin natin na kung ang bawat empleyado ay manungkulan lang ng pinakamahaba sa gobyerno ng 20 years, so sa kanya po, 2 tao ang makakapasok sa kanya. Ibig sabihin, 2 sila. There can be another one to take his place. So, times 2, instead of having 1 Filipino doing service for the government, it will be 2 at least. Ngayon, kung sila po ay sa 100, instead of 200, it could be 220 by mathematical computation. Kasi may doon sa 20 years, may sobrang mga years pa.
So pag napagsama-sama yon, for every 100, madadagdagan ng another 100 yung mga sobra, it can be more. So assuming nadagdagan niya ng 110 for every 100 employees who are in the government service. So ano po ibig sabihin nun? Na kapag employ tayo ng another 10, another double, another number, assuming mayroon tayo halimbawa po, ganitong empleyado sa gobyerno, 1 million. So, instead na 1 million lang ang na-employ mo, magiging 2 million yan. Or even 2 million more dahil doon sa mga differences. Number one advantage po yan. Number two advantage, kapag mahaba ka habang tumatagal ka sa gobyerno, nagkakaroon ka ng mga koneksyon. Imagine for 40 years you are there. Kung hindi ka man nakabuo ng connection within that 20 years, for the next 20 years, definitely mayroon ka ng connection. So ano po nangyayari niyan? Yan po nagiging cause ng syndicated activities within the government service because of these linkages ng mga kakilala, mga kaibigan. Sa tagal nagkakabigayan, o dito ako sa ganitong trabaho, opisina, may kailangan ako sa opisina mo, pagbigyan mo ako. Pag ikaw naman ang may kailangan sa opisina ko, just call me. So yan po, the cause of corruption because of long stay in the position in that office. Another thing po, after 20 years, umupo ka na o pumasok ka sa gobyerno ng 10 or 18 assuming or 20 at age 20, that is the vigor of the youth. Nandoon yung idealism mo. Pagdating ng 40, diminishing return ka na as to intellect, as to energy, as to effort. So, ang masama dyan, dahil sa length of service mo, na-promote ka na, nagiging boss ka na. So, yung mga tao mo, medyo bata-bata, ikaw ang boss. Pero, nagiging conservative ka compared to the modern generation. Pinagpipilitan mo ang gusto mo. Which is no longer much applicable compared to the younger generation with modern knowledge about the things that has to be done. So, yung being obsolete, namiminti na sa government service compared to the private sector. Madaling umunlad ang mga private sector companies. Bakit? Sapagkat their interest there is, yung mga may-ari ng kumpanya, ang interest nila mapaunlad. The hire a new generation, mga young. Yung matatanda na, ina-opera nila ng malalaking retirement separation pay para umalis. Kasi i-replace nila. Pag hindi umalis, hahanapan ng butas. They will make it appear, they will say to it that
the environment would be a hell for these old ones para mapilitang mag-resign. So ano nangyayari? The company is energetic all the time because of the new replacement, young replacement. Sa gobyerno, hindi po yan naabil because of the security of tenure, that is people have to stay with the government as long as he could not retire. Ang masama pa nga dyan, nag-retired ka na, kukunin ka pang sila pang mga consultant because of, politics. So, at sila yung mga managers. So, kung ano yung kanilang mga paniniwala, yun pa rin ang ipinapipilit. Ang itong mga young generations, bagong pasok sa gobyerno, napipilitan na they have to follow the orders, the instructions, the system, which is somewhat obsolete compared to the new generations. Bakit? Kasi lumalabas po dito na ang prime consideration is security of tenure of the government employees or government servants, especially after na sila mag-retire. Kailangan bigyan sila ng security of tenure. So, ang nangyayari, hindi, the primary consideration is not service, but rather financial security of the aging government, of the government or of the civil servant. Yan ang nagiging prime consideration. Hindi po kasi natin siya pwedeng alisin dahil may batas na which gave him that security of tenure. With, of course, financial security as well. Personally, napakaganda po yan. Napakaganda po personally. But in relation to the output as a government, as a civil servant, or government services output compared to private, hindi po. It is not that good or the best that we expected in him for the government. So, yan po ang mga disadvantages. Of course, aminin po natin na the younger generation is, when it comes to knowledge, managerial talent, managerial knowledge is better than the aging one. Ngayon, sinasabi pong wisdom of the old age, exceptional po yan. Hindi, that cannot be a general rule. Because the general rule, a younger generation is better than the aging one. That is the general rule. Yung wisdom of the age, that is an exceptional rule po yan. So another thing po, under this system, ang nangyayari po dito, nagiging gatasan ang gobyerno ng mga empleyado, secured sila financially, yung sweldo, pag nag-retire, kung magkano ang kanilang sweldo at the time of retirement, almost 90%
sabi, will serve as the retirement pay. Kung mabubuhay po yan ng another 10 years pa after retiring, government will be paying him that much without him anymore doing service for the government. And yet the government continues to spend for him. So ito po yung instead of the money being used for developmental aspect of the government, na pupunta sa mga retirement na hindi na lalaki na nga ng sweldo nung panahon na sila nagtatrabaho. Pag-retire, malaki pa rin ang kanilang matatanggap. Considering na maraming majority of the common masses are languishing in poverty, this is unfair. This is inequitable. So ang ibig po natin sabihin dito, kailangan po mabago yung sistema. Kailangan po mabago ang sistema. Maaari pong hindi ito acceptable to the present government servants or employees or even officers. But this is a fact that we have to look into if we really want a genuine political reform. Ang sinasuggest nga po natin dito, no one shall be allowed to stay in the government service for more than 20 years in whatever capacity and or upon reaching the age of 40, whichever comes first. Dapat po walang payagan na tumagal sa gobyerno, magtrabaho in whatever capacity, kahit palipat-lipat po ng tungkulin. Pag pinagsama-sama po yon, dapat hindi lumampas ng 20 years. O walang sino man na dapat manatili sa gobyerno kapag ang edad niya ay lumampas ng 40, alin man ang mauna doon sa dalawa. Kahit wala ka pang 20 years sa serbisyo, pag edad mo ng 40 o at upon reaching the age of 41, retired ka mandatorily. Kahit wala ka pang 20 years in the government service. Pero kahit hindi ka pa nag-edad ng 41, assuming napasok ka ng 18, pag naka 20 years of service ka in the government, complete 20 years, retired ka na. Ngayon po, ang tanong natin, napakabata pa, paano pa siya maghanap buhay? Hindi planuhin po bibigyan siya ng retirement pay na pwede siyang magnegosyo upon reaching at the age of 40. Mag-business na siya. Huwag na siyang dumipindi sa gobyerno ng kanyang ikabubuhay. Magnegosyo na po siya. Saan siya kukuha ng puhunan? Kaya nga po, plaplanuhin na yung kanyang retirement pay, lump sum. Lump sum po yan. Wala siyang pension para ipuhunan niya. And the government has to assist him. Pwede niyang i-invest sa mga government earning agency, yung pera niya. Tayo din sa private
company, business, i-assist po ng gobyerno kasama sa planning para masigurado na hindi rin naman siya maging pulubi. Ang pinakamaganda po rito sa ganitong sistema the government will benefit the vigor of the youth, the idealism of the youth for the government service. Then, hindi po nagiging palabigasan ng gobyerno. At the same time po, naumpisahan pa nating magkaroon ng panibagong mindset of the Filipino people at age 40 to be entrepreneur as a key to progress and development of the Filipino society. Bakit po kailangan itong ilagay sa saligang batas? Pwede naman po ito sa pangkaraniwang batas lamang. Dapat po, dahil lalo na sa una napakahirap nito sa saligang batas para hindi po mabawi ng legislature. Because once it becomes a constitutional, it cannot just be revoked easily except by constitutional amendment also. So, ito po ang matagal na nating isinusulong na tunay na pagbabago sa serbisyo sa gobyerno. Hindi po magiging palabigasan ang gobyerno. Hindi po katulad ngayon, nagiging palabigasan ang gobyerno ng mga government employees compared to the private sector. Napaka-unfair po. Bakit? The bulk of the taxes being used for the purpose is collected from the private sector. Yet, the private sector, kahit tingnan po natin sa retirement aspect, mas malaki ang retirement pay na ibinabayad ng GSIS kaysa mga private employees na binabayaran ng SSS. Dito lamang po kitang-kita mo na yung inequality. Pero ang pera po ng gobyerno ay galing ang malaking aspeto to the bulk of the government fund to give for the benefits of these government employees ay galing po sa kanila, sa mga pribadong manggagawa. So, kailangan po tingnan natin ito. Ngayon, paano itong papayag ba itong mga nakaupo na? Nasa gobyerno na, pumasok sila sa gobyerno, tapos ito yung inaasahan, biglang mawawala. Well, of course, the transition period, di naman kailangang ipatupad to, assuming na-aprobahan sa saligang batas. Pwede namang for this purpose magkaroon ng 10-year transition para well arrange. Ang mahalaga with respect to newcomers, yung mga bagong papasok sa pamahalaan, alam na nila na this is the nature of the government service that they are entering. But with respect to those who are already there, well, so be it. Pabutin natin sila na 65. Pero doon sa mga papasok, alam na nila that they would just be staying with the government until they reach the age of 40 or until they reach the age of the length of service
or 20 years in whatever capacity. Halimbawa po, nagbarangay chairman ka ng 5 years, nag-mayor ka ng 5 years, nag-konsel ka ng 5 years, pumasok ka sa opisina ng another 5 years, 20 years, retired ka na. Hindi ka na pwedeng tumakbo kahit sa politika. This should be applicable for both elective and appointive positions. Dito po makikita natin for the young generations. After 20 years, ibang-iba na ang itsura ng mga nasa gobyerno. Mas mga bata, idealistic, talagang energetic, wala na yung katamaran, wala na yung syndicated approach, mga lagay-lagay, wala na yan. Sapagkat being idealistic, hindi ka naman, lalo na kung ang mga boss mo, alam mo yung lagayan sa gobyerno, nagsisimula sa boss yan eh. Because if the boss is tolerant, hindi matatakot gumawa ng kabulastugan yung mga tao mo. I mean, kung matino yung boss, hindi gagawa ng kabulastugan ang mga tao mo. But if the boss is tolerant, in fact, siya pa nag-uudyok, talagang magiging corrupt ito. Alam po natin yan. Naging empleyado din po tayo ng gobyerno. My first entry with the government was 1980. And at that first entry pa lang, nakita na po natin yung mga ganong maladies of the malpractices. And it came from the bosses. In most cases, ginagamit ng mga boss ang mga subordinates nila, taga-perma, taga-ganito, inuutusan, ito gawin mo. Sila legally, wala silang responsibility dahil hindi naman silang gumawa. Pero inuutos nila. Pag nagkaroon na ng mga investigasyon, bulyasuhan, makikita talaga na wala sila kasi hindi kami tao kami dyan eh para gawin yan. I did not know. Basta ang alam mo, pinirma ko yan kasi okay dahil pinirma ng tao ko eh. Kaya nga siya nandyan para tingnan bago dumating sa akin, ayos na. Eh sabi niya ayos eh. May perma sa pinirma ko. Pero inutos ko yun. Kahit na ayaw niya, permahan mo yan. Kasi may commission ako eh. May kita ko dyan eh. In other words, ito yung mga depekto talaga ng government service. What we are saying is it may be very ideal, no? But we have to work for it. We have to work for it. If we really want progress and development. Sa totoo po, sa ating sa ating pong profesyon, pagtuturo, sinasabi din po natin to sa mga estudyante natin that they should work for this kind of system to be introduced in the government service. Because without this, we could hardly achieve the idealism that we want in the government service. So, this is timely po because there is a proposed amendment going on, a charter change amendment going on in the lower house. We are promoting the idea, and I am calling especially the youth to have these ideas floated in the social media para maparating po natin sa kinaukulan.
pag-aralan po ito ng mabuti. Inuulit natin, ano ba yung suggestion natin? Kumbaga, this is a short sentence in the Constitution saying that there is no government, no person shall be allowed to stay in the government service for more than 20 years in whatever capacity and or upon reaching more than 41 years of age, whichever comes first. Ganun lang po ang tenor noon. Pero malawak na po, pwede na ma-elaborate na po natin yan in the ordinary legislation. But so far as the constitutional amendment, ganung sentence lang po ang kailangan na maipasok natin. For the moment po, thank you, good night, and once again, we invite you to subscribe to our YouTube channel as a token of support. Muli, maraming salamat at magandang gabi.